The second scripture is found in the book of Psalms, chapter 119, verse 105, that thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. 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 Praise the Lord. So, ating nabasa from the book of Psalms is about the word of God, and it is a light unto our feet, a lamp unto our path. So now we are in the last chapter of our Christology, and it's about the one of the highlights ng Christianity. Without this, walang tinatawag na Christianity. Kaya napakahalaga na papag-aralan natin ito. The reason why, because if we will not study this, hindi natin makikita talaga yung redemptive love ng ating Panginoon. Inulit ko, redemptive love ng ating Panginoon. Okay, so let us first go to our sa pag-aralan ngayon. What we're going to study is about the 7 last words of Jesus Christ. So bakit natin kailangan tong pag-aralan? Kasi nais nating malaman yung redemptive love ng ating Panginoon sa atin lahat. So the redemption of mankind through the redemptive love of God. At ito ay napupuno ng forgiveness, hope, responsibility, warning, fulfillment, and trust. So, makikita natin dito sa ating notes that the 7 last words, dito natin makikita the windows into the heart of God. And also, it is the pillars of Christian theology. So the first of the last words of Jesus Christ is found in the book of Luke chapter 23 verse 34. Sabi niya dito, Father, forgive them for they know not what they do. So, it is a word of forgiveness. So, napakahalaga na sa umpisa pa lang ng ating 7 last words is about forgiveness. Napakahalaga yan. Because we can never say that we are Christians if we do not know how to forgive. Napakahalaga na maunawaan natin that forgiveness is part of Christian living. Napakahirap. Kaya nga charity. Pag sinabi mong charity, charity is ibinibigay mo sa taong hindi nila deserve. So you do not give your forgiveness sa tao na akala mo deserve nila. No, ibinibigay mo to sa undeserving. Okay? Tingnan nyo maigi. Kung pag-aralan natin, nung sinabi ni Lord, Father, forgive them for they do not know what they do. They know not what they do. Sa tingin mo, are they kumbaga, is qualified to be forgiven? The answer is no. They are qualified to be tortured. Okay? They are qualified to be put to death. They are qualified na magpalit sila ng position because sila ang dapat na ipinapako sa cross because they are the ones who are sinners, unlike our Lord Jesus. Kaya napakahalaga na kung kayo ay may nararanasan na unforgiveness sa inyong puso, kapatid, hindi ka Kristyano. Kailangan natin matutong magpatawad. Ito ang lagi kong paulit-ulit na sinasabi. Despite of our failures as a husband, as a spouse, as a child, okay, bilang anak, bilang magulang, ang kailangan natin gawin is bilang kaibigan, bilang boss, bilang manggagawa, empleyado o employer, we need to forgive. Ano man ang iyong sitwasyon, posisyon, you need to forgive. Okay? So, tuloy natin ito. Napakaganda ng ating pag-uusapan kasi ito ay napakahalaga because it is about the intercession
of Jesus Christ. We have studied this, that the only intercessor is Christ Jesus. Pag tayo nagkakaroon ng intercession is because we are giving all our petitions, our cry unto Christ. Kaya kapag meron tayong kapatid na hindi makapag-pray, dinadala natin ang prayer nila sa ating Panginoon. We are having that intercession so that our main intercessor, ang pinaka-intercessor natin, walang iba kundi si Kristo Jesus, siya ang pwede maglapit dito sa ating Diyos Ama. Kaya napakahalaga that this word, this last word, Father, forgive them for they know not what they do. This is an intercession. They is yung mga tao talagang hindi dapat mapatawad. Kaya nga Christ offers intercession in the absence of repentance. Kasi hindi sila humingi ng tawad eh. They are not asking for forgiveness. That's why Christ is interceding for them. Okay? So, pag-aralan natin ang exposition ng last word na ito. First is the vertical dimension. Makikita natin the relationship with the Father. Paano natin makikita? Because Jesus has a direct line to the Father. Diretso sabi niya, Father, forgive them. So, makikita natin dito yung intimacy. So, pag-aralan ninyo itong notes na binigay ko sa inyo, we are not going to study this further, but you are going to read it, and if you have any questions, you just ask me. Next is horizontal dimension. So, una is the vertical dimension. It is the direct line of Jesus to the Father. Horizontal dimension, it is mercy towards those who have persecuted Him. Okay? Kaya nga tayo, because we have Christ in us, they are not persecuting us. They are persecuting Christ. Mga kapatid, iulitin ko. When people persecute you, they are not persecuting you. They are persecuting Christ. Okay. Blessed are they who are persecuted for my name's sake. Di ba? Sabi niya sa Matthew chapter 5. Ako noong hindi pa ako Kristiyano, dami kong kaibigan, pero nung naging Kristiyano ako, ginawa kong simbahan yung gym ko. Ano nangyari? Yung mga kaibigan ko, nako po, halos sumpain na ako eh. Why? Because dahil sa akin? No, dahil kay Kristo. You have to remember that people are not persecuting you, they are persecuting Christ. They want you to go back to your old ways. They do not want you repenting unto God, changing your ways, having a transformed life. Tandaan nyo to. Okay. Ang mga tao, misery loves company. We have to remember that misery loves company. Kaya kapag nakikita nila na ikaw ay lagi nagsisimba, hindi sila nagagalit sayo. Nagagalit sila dahil lumalapit ka sa Diyos. Kaya dapat si Ampang umaattend din sa church. Nagpakita siya eh. Hindi ko nakikita sa church si Ampang. Ampang. Ampang, hello. Tumataba ka na Hello po, sir. Dapat umattend ka na sa church, Ampang ha. Sunday, kita-kits tayo for Sunday. Okay. Para tumataba ka. Gutom. Okay, so tuloy natin. So now we know about the vertical relationship and the horizontal relationship. It is mercy sa mga nagpe-persecute sa atin. Okay, forgive them. So, next is the universal dimension. Application to all humanity. Kasi ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi lang dun sa present, kundi ang pagpapatawad ng Diyos ay hanggang sa ngayon. So, the crucifixion of Jesus Christ, it transcends time. Hindi yun na i-stuck sa isang dimension lang o isang timeline. Dire-diretso yan hanggang sa muling pagbalik ng ating Panginoon. You have to remember that. Okay? So, theological insights. Number one, forgiveness
as the essence of God's nature. You have to remember, forgiveness is one of the nature of God. He is a forgiving God. Number two, pinapakita dito that Christ as the intercessor, not us, it is Christ. We have a prayer of intercession, meaning dinadala natin yung mga prayer petitions ng kapatiran sa harapan ng ating Panginoong Hesus. And then si Kristo Jesus, ihaharap niya ito sa ating Ama because para bang Jesus is our attorney para maidulog natin ang lahat ng hinihingi natin, ang lahat ng mga complaints natin sa ating Ama sa langit. So, ipinapakita rin dito that about ignorance and accountability. Anong ibig sabihin nito? Ignorance. Because the people do not know what they're doing eh. They were persecuting the person who's going to save them. Not only persecuting, they're killing him. Di ba? Sometimes ganyan nangyayari eh. Tumutulong ka na nga sa tao. Ang isip pa nila is niloloko mo sila eh. Okay? Nangyayari yan sa mundo. Tinutulungan mo na yung isang kaibigan mo. Pero in the end, lulukuhin ka rin. Why? Kasi isip niya, meron kang hidden agenda. Yan. Okay. Kaya nga, for example, marunong ka na nagpatawad ka. Kaya ito, meron akong advice sa inyo. Nagpatawad ka sa isang tao. And then, nagbigay ka ng ulam sa kanya. Alam mo, hindi niya kakainin yun eh. Bakit? Baka akalain niya, nilalason mo siya eh. So, ano dapat mong gawin para kainin niya? Pag napatawad mo na siya, kausapin mo na siya. Para pag magbigay ka ng pagkain sa kanya, kakainin niya, hindi niya babasura. You have to remember that forgiveness allows you to have the freedom to communicate with the person that had wronged you. Inulit ko, forgiveness will give you the freedom to communicate to the person who have greatly wronged you, na talagang nagkamali sa'yo. Kaya dito, mga kapatid, forgiveness gives you liberty, gives you freedom, gives you peace. Without forgiveness, there will be no peace. Listen to what I'm trying to tell you. The reason why Jesus is telling us to forgive so that the peace of God will be upon us. Kasi kapag hindi tayo magpapatawad, kapatid, pag matutulog ka, naiisip mo yung kaaway mo, nako. For example, niloko ka ng isang tao. Natutulog ka, lagi mo siyang nakikita, lagi mo siyang naaalala. Gusto mo siyang sugurin, gusto mo siyang patayin. Kasi laki, na-scam ka eh. Pero kung ang gagawin mo, matuto ka magpatawad. Alam mo mangyayari, kapatid? Wow! Makakatulog ka na maybe. Bigyan tayo isang example. Jesus Christ. Pinatawad niya si Pedro. Di ba si Pedro, Peter denied Jesus 3 times. Pero sino pa rin ang binigyan ng command? Si Peter. Grabe si Jesus eh. Jesus gave the command to Peter. He did not give it to John. He gave it to Peter. Kasi pinapakita ni Kristo Jesus kung paano magpatawad. We forgive so that we will have the freedom to bring that person to Christ. To bring that person to the feet of Christ. To believe on God. To be restored, to be redeemed. Okay? So, do you have any questions about forgiveness? Klaro naman siguro, no? If you have any questions, you just raise your hands. So now, kaya nga accountable tayo. Ignorant sila. Accountable tayo sa kanila. We know that they're ignorant. They do not know what they're doing. But you know what to do.
Therefore, you need to ask for forgiveness for them. Not for you, for them. So, ito yung napakahalaga na isipin ninyo that we are also accountable to our prayers, to our petitions. Okay? Tuloy natin. Okay? The cost of forgiveness. Makikita natin that the cost of forgiveness, it is costly. Grabe, sacrifice eh. Isipin mo, you're going, okay, we absorb the cost instead of demanding repayment. Grabe. Okay? Sobra to. Okay, tingnan natin application. Forgive as you have been forgiven. Pray for your enemies. Let go of vengeance. Sabi nga ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay. Recognize your own need for grace. The reason why you forgive because you need the forgiveness of God. Ano sabi ng Panginoon? If you will not forgive, your Father in heaven will not forgive you. Kaya you forgive because you recognize that you need to be forgiven. So forgiveness becomes a lifestyle. So you need to live a lifestyle of grace. It is not, forgiveness is not a one-time act, it is a lifestyle. Okay? So, we can conclude that forgiveness is the foundation of salvation. Amen. Any questions? Clear? Clear? Okay, let's go to the next. If it's clear already. Okay. So, the second is the words of salvation. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesus kay Demas. Verily, I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Makikita natin that Jesus, sabi nga sa book of Isaiah, he was numbered with the transgressors. Dalawa ang kasama niya, dalawang kriminal. Si Hestas at saka si Demas. Kaya makikita natin na si Hestas, sinabi niya, if thou be Christ, save thyself and us. Hindi nagsalita si Jesus. But ang nagsalita si Demas, the other one, he rebuked Hestas at ang sinabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? This gives a symbolism of recognition to the divine authority of Christ. Second, we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. So this is confession. And then next, this man hath done nothing amiss. It is all now a declaration that Christ is righteous. Okay, now, kung tayo ang doon, magagawa ba natin yan? Nakapako tayo sa cross. Ang hirap huminga kaya kapag nakapako ka. Kasi nakapatong yung isang paa mo sa kabilang paa mo. And then talagang kailangan mong hilain yung sarili mo. Para makahinga ka, kailangan mong itaas yung katawan mo. Lagi kang gumagano para makahinga ka. So nakikita nila si Jesus, mas malala ang parusa kaysa sa kanila. Parang yung isa, sinabi niya, ay, makasalanan to kasi mas grabe yung parusa sa kanya eh. Pero tayo, hindi kasi hindi masyado. So we can justify sin. Yan yung nangyayari talaga sa Kristyanismo. Christians always love to justify their sin. Gina-justify nila ang pagkakasala nila at pagkakamali sa tao. Nagalit siya, nagalit ka. O ba't ka nagalit? Kasi siya eh. Never mong sabing, kasi ako. Pag magagalit ka sa isang tao, hindi ka magre-reflect sa'yo. Magre-reflect ka sa kanya. That is human nature. Wala tayong magagawa. Nature ng tao yan. Kaya Adan pa nga eh, di ba? Oh, sinong nagsabi sa inyo dapat mo kainin yung bungang yan? Ito kasi si Eva. Si Eva naman, ang sinabi niya, ito kasing ahas.
So ganyan talaga ang nature ng tao. We do not admit that we are making mistakes. Hello. Kaya yeah, sisihan talaga, nagsisisihan. We need to kaya dito nakikita nung ni Hestas, I am more righteous than him. Hindi niya nakikita kung bakit siya doon. Ang nakikita niya kung bakit siya yung katabi niya doon. We never see the situation we are in, but we see the situation of other people. Yan yung realization ng message na ito. It's about Demas and about Hestas. Okay? Si Hestas, normal to. Normal. It's a normal attitude. Kaya kapag nangyayari to sa'yo, it's normal. Kaya we need to repent. Normal kasi namana natin to sa ating ninuno. Namana natin kay Adan. We try to be holier than thou. Common na makikita mo sa mga tao na masyadong matalino. Alam ko na yan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. So, lagi mo marinig yan. Bata, kulang ka pa sa experience, bata ka pa eh. Pero biblically, ano sinabi ni Pablo kay Timothy? Even though mas maedad sila, mas anointed ka. You learn to rebuke the elders. Why? Because you have been given the authority. You have been given the power. You have been given the exousia. Kaya napakahalaga na i-exercise natin ang power at authority na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya dito, in-exercise ni Demas ang authority niya. Ang authority niya is that nakita niya si Jesus. He declared that Jesus is sinless. He declared that he is sinful. He confessed. He defended Christ. Kaya napakahalaga na kapag tayo ay magsisisi, kailangan natin kilalanin kung sino si Jesus. Okay? So, without declaration of the righteousness of Christ, confession of sin is useless. And then ito na yung petition niya. Lord, remember me when you go to your kingdom. Hello. How can you say that to a person beaten up? Okay, doon, parang slab ng karne. Pero, nakita niya hari. Ang nakita ni Hestas, makasalanan. Pero ang nakita ni Demas, hari. Kapatid, anong tingin mo sa kaaway mo? Anong tingin mo sa mga taong nagkakamali sa'yo? We have to stop thinking and start forgiving. Sometimes kasi we need to forgive and then we do not we keep on thinking. Grabe to. Grabe tong taong ito. Okay, sasabihin ko sa inyo dahil nature to ng tao, nagiging ganyan din ako. Pastor na ako ha. Nagiging ganyan ako sometimes. Then I ask forgiveness sa ating Panginoon. Lalo na kapag if things don't go my way, everything is parang tuling topsy-turvy, hirap na ako, ayaw ko na, suko na ako, sinisisi ko na ibang tao, hindi ko na tinitignan kung ano ba yung nagawa ko. So, we need to really learn kung ano ba yung heart ni Demas dito. A heart wherein nakikita mo kung ano yung tama. At alam mo na ikaw ay nagkamali. There's a confession. Confession and declaration, hindi to dapat maghiwalay. You confess that you need God and you declare that you will trust Him because He is your God. Napakahalaga to ha. Confess that you need God and to declare that you are going to trust in Him. No matter what happens in your life. Okay, tuloy natin. Kasi medyo mahaba to. We're going just to discuss if kaya nating 4. Subukan nating 4. Okay? So, ito, exposition na ito, saka natin sabihin ito,
Ito yung gusto kong ituro sa inyo, paradise. Paradise. Kasi sabi ng Panginoon, verily I say unto thee, today thou art with me in paradise. So sabi ng iba, paradise is heaven. The answer to that, para sa mga, kasi naituro ko na ito, matagal ko na ituro ito eh. Pero sa mga first time lang na marinig ito, paradise is not heaven. Paradise is doon sa lupa, ilalim. Ito yung kung nasaan napunta si Lazarus. Okay, si Lazarus kasi andun sa paradise. Tapos si ano naman, si rich man andoon siya sa impyerno. Ngayon ngayon nakikita ni rich man kasi nasa ano siya, ibig sabihin malapit lang pero hindi sila pwedeng mag-cross because there's a great gulf. Pero nakikita. So nakikita ni rich man na nagpapahinga si Lazarus doon sa bosom ni Abraham. Here's what the rich man said. Father Abraham, could you please give me some water? Just even a drop of water because it's too painful here. Hirap na ako dito. I'm suffering here. Okay? And then sa ano sabi ni Abraham, Father Abraham, oh, I'm sorry. Maski gugustuhin kong pumunta dyan, hindi ako makakos because there's a great gulf. G-U-L-F. Maluwang yun. Pag sinabing gulf, maluwang. So what is the okay, ano tayo, gusto ko kayong kilitiin sa isip eh. Ano tinuturo dito ni Jesus? Number one, malayo eh. Malayo. Ako, pag malayo ang tao, hindi ko na nakikita. Hindi ko na nakikilala. Nakikita ko hugis tao, pero hindi ko siya nakikilala. Okay? Number two. Okay? Paano niya nalaman na si Abraham yun? Hello? May picture ba sila noon kay Abraham? Hello? What the Lord is trying to tell us, number one, ito na, our senses will be heightened. Our sense of sight, mas klarong-klaro, everything is wow, 2020. Our sense of hearing is so clear, hindi tulad sa tenga ko ngayon. Itong aking kanang tenga is medyo may pagkabingi. Our sense of smell will be so kaya kapag may umutot lang ng konting-konti, amoy mo kung ano pa yung nakain niya. Okay. Kaya ito pa, your sense of smell, your sense of taste, your sense of sight, your sense of hearing, your sense of feeling. Yung pain, maha-heighten. Kaya nga nakita niya, layo pa lang, na yung kanyang sight ay na-heighten. Isipin mo na lang, nasugat ka. Because sensitive na doon sa impyerno. Kung ano yung sakit na naramdaman mo doon, i-amplify mo. Ganun kasakit. Kaya konting sugat lang doon sa impyerno is too much pain. Yan talaga masasabi ko sa inyo mga kapatid. Kaya dito pala magsisina tayo. Kung ayaw niyong mapuntang impyerno, kapatid, ngayon pa lamang magsisina tayo. Pastor, nakilala ko si Jesus Nagtuturo ako ng salita ng Diyos. Matthew 7:21-23. Ano ba sinabi ng Panginoon? Many will say unto me, Lord, Lord, but they will not enter the kingdom of heaven. Why? Because maski na sila ay worker of miracles, signs and wonders, kaya nilang magpalayas ng demonyo. Take note, if you are a worker of iniquity, kapatid, kapag mas nauuna yung laman mo kaysa kay Kristo, kapatid, sabihin ko sa inyo, hindi tayo mapupuntang langit.
Maski na magbasa ka ng Bible from umaga hanggang hapon, sige, basa ka lang basa ng Bible, pero yung worker of iniquity ka. Wala. Ibig sabihin, inuuna mo pa rin yung pansarili mo, kaya ka nagbabasa ng Bible, naghahanap ka ng paraan para magamit mo ito for your selfish motives. Naghahanap ka ng paraan para magkasala ka. Okay? So, napakahalaga na hindi lahat ng umaaten sa simbahan ay mapupuntang langit. Kapatid, ngayon pa lamang i-verify mo, aakyat ba akong langit? You need to clarify that with yourself. You will know it. You will know it. Kasi kung nagmumura ka pa rin hanggang ngayon, anong sinabi? Hindi pwedeng lalabas salt water at saka yung anong tawag doon, yung water sa isang bukal. Either salt water or yung fresh water. Kaya hindi pwedeng lalabas blessing and cursing. Nagbe-bless ka, nagko-curse ka at the same time. No. That's very, very impossible. Kaya nga, you need to ask for forgiveness kapag tayo ay naggagawa ng gano'n. At ang pinakamaganda, if you are cursing, you keep that sa sarili mo. Huwag mong ipaparinig sa iba. Huwag mong sasabihin sa tao. You do not curse people. Huwag mong murahin ang mga tao. Kasi pag minura mo yung mga tao, kapatid, your mouth is so foul na hindi yan pwedeng panggalingan ng blessing. Yes, our mouth have power. Every word, the word is a seed. Every word that we utter, it's a seed. Take note. Everything was formed by the word of God. Let there be, let there be. Kaya napakahalaga yung ating mga labi na kokontrol natin because our tongue is an unruly evil. Sabi sa James chapter 1. Kaya napakahalaga, we need to bridle our tongue. Anong ibig sabihin ng bridle? Di ba yung bridle yung nilalagay sa may kabayo? Kaya kapag gustong pumunta ng kabayo sa kanan, pupunta ka sa kaliwa, hilain mo sa kaliwa. Ibig sabihin, you know how to control your lips. Maski galit ka, kapatid, okay lang magalit. Huwag mo lang ilalabas sa labi mo. Ilabas mo sa isip mo, okay lang. You can ask for forgiveness, pero pag nilabas mo sa labi mo, narinig niya. You can ask for forgiveness to God, pero paano yung nasaktan mo? Yun yung napakahirap. You need to ask for forgiveness once you have that. Okay? Natuloy natin. Okay? Nasa pangalawa pa lang tayo eh. So paradise, alam na natin to. Gusto natin pumunta ng langit. Okay? Kaya kailangan maging maayos tayo. Kasi kung naha-heighten ang senses natin doon sa impyerno, ano pa kaya sa langit? Hello? Yung joy na matatanggap natin doon, napakasarap, napakaganda. Okay? So, the theological truth about the words of Jesus that today thou art with me in paradise, salvation is by grace through faith. Okay? Through faith. Next. Salvation is immediate. Today. Hindi sinabi ni Jesus kay Demas, later. No, today. When you confess and when you declare and when you ask for forgiveness, you will be saved. Kaya nga sabi sa Romans 10:19, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, you will be saved. Okay? Salvation is personal. Ito napakaganda. Today thou art with me in the presence of God, in the presence of Christ. Hindi sabing today you are with pastor. No, you are with me. Take note, yung sinabi niya today. Today is now. Today is not when you die. No, today is now. Kaya ibig sabihin, when you trust in God, when you ask for forgiveness, anong gagawin ng ating Panginoon? He will be with us. Therefore, joy unspeakable will be with us. Kaya we have to remember that itong lesson na ito, kaya nga, ito pillars to eh. These are pillars, the 7 pillars of truth, the 7 pillars of our faith. Napakahalaga na
pag-aralan natin itong 7 last words. Kaya dito pa lang makikita natin yung sinabi ng Panginoon, today thou art with me. Ibig sabihin, hindi siya ang lumapit sa atin, tayong lumapit sa Kanya, at dahil lumapit tayo sa Kanya, siya na andyan. Hello! Christ is always there. Hindi niya na kailangan lumapit. Tayong lalapit sa Kanya. Kaya lumapit si Dimas, ano sabi ni Dimas, ni Jesus kay Dimas, today thou art with me in paradise. So that wherever I am, whatever I will receive, I will give it to you. Kaya Matthew 28:18, all power is given unto me in heaven and in the earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, the Holy Ghost, teaching them to do all things according to what I have instructed you, commanded you, and lo, I am with you even unto the ends of the earth. Amen. So napakahalaga itong talatang ito that salvation is very, very personal. Now, salvation is assured. You shall be. Okay? Next. No one, theological insights, no one is beyond redemption. Ito napakaganda. Kaya nga, never judge a person. Pag sinabi ng isang pastor o isang ministro, isang kapatid na, ay, wala nang pag-asa yan. Lahat may pag-asa. No one is beyond redemption. Ito nga nakapako na eh. Mamamatay na eh. Wala nga siya nagawang tama eh. Pero ang nagawa niya during that time before his last breath, kasi final hour niya na eh. Final moments na ni Dimas eh. Natuto siyang mag-confess. Natuto siyang mag-declare. So therefore, ipinapakita rin ng verse na ito, that the gospel is so simple. You don't need complex teaching para para madala mo ang mga tao sa paanan ng Diyos. Amen? The gospel is so simple. Okay, now, makinig maigi. Ito yung tinuro ko. Kung magtuturo kayo sa labas, may I encourage each one of you, sa labas evangelism, concentrate kayo sa synoptic gospels with the Gospel of John. Matthew, Mark, Luke, and John. Dito kayo mag-concentrate. Huwag kayong pupunta sa Book of Acts and even to the epistles. Because the epistles is not for the unbelievers. The epistles are for the believers. The Book of Acts is history. Don't go there. Pag-aralan natin kung paano nagturo si Jesus. Kasi sasabihin ko sa inyo mga kapatid, nung nagturo sila Pedro sa mga masa, hindi nila tinuro about doctrine. Ang tinuro nila, gospel. Ano yung gospel? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Itong dalawa lang ito. You concentrate on that and then boom, ang dali lang ng evangelism. Pinapahirapan natin sarili natin eh. Di ba? Ang dami natin ginagawa, ang dami natin mga ang ganda-ganda nga ng binigay ng pastor. Ito lang, simple lang, ituro mo. Nakita mo, napakasimple naman ito, pastor. Kasi mas matalino ka kaysa kay pastor. Mas mataas yung yung natapos mo. Si pastor hindi nakagraduate ng high school. Pagkatapos naging pastor mo, ikaw naman doktor ka. And then ibinigay ni pastor, ito yung tuturo mo diyan sa hospital o diyan sa mga dagdagan ko to. Gawin kong doctorate. Ay sus kapatid, wag ganun. The gospel is so simple. The gospel is so simple. Gusto niyo matuto talaga? Basahin yung Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 8. Concentrate there. That's it. Poof! Tama na. Susunod, teach them about the parables. And then, okay na. Sabihin ko sa inyo, yun lang. Simple faith, direct, simple. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Okay? Ba't ba ako napunta doon? Okay? Masyado ako on fire ngayon Okay. Faith in the midst of darkness. Ito yun ito yung isang kailangan nating maintindihan na even though we are living in dark times, mayroon pa rin maliligtas. Even though you are in your darkest moments,
Okay? Grabing stall ng buhay mo, pwede pa rin. You can still evangelize. Because there is always faith in the midst of darkness. Tingnan natin yung contrast between the two responses. Ito yung two responses ng humanity. Rejection and of course, reception. Yung isa ni-reject, yung isa ni-receive. Okay? Now, Christ's authority to save. Dito pinapakita that Jesus Christ is the only authority. Is the only authority. It's only through the name of Jesus Christ can people be saved. Wala na. Okay, doctrinal implications, justification by faith alone, assurance of salvation, eternal consciousness, conscious existence, eternal conscious existence. Ito yung sinasabi ko na kapag namatay tayo, huwag tayong maniwala sa katuruan ng ibang pseudo-Christians. Pag sinabi mong ito, pag-aaralan natin to sa next topic natin. Pseudo-Christians means parang Kristiyano pero hindi. Ang sabi kasi ng pseudo-Christians, pag namatay tayo, is matutulog ang ating kaluluwa. Walang impyerno. Ang impyerno is kapag dumating na ang Panginoon sa millennial, doon lang. Hindi totoo yan. Okay? There's no soul sleep. Research it. Ito, type po sa inyo. I-research nyo. Ito yung tinuturo nila ng mga pseudo, okay? Ito yun. Pseudo Christians. Tinuturo nila. Okay? Ano yung sasabi ko na? Kaya na. Okay. Soul sleep. Ito. Yan tinuturo nila. Soul sleep. Yan. Research nyo yan. Okay? Soul sleep. Madidiscuss din natin yan sa siguro after the 5th session of polemics. Okay? So, anyway, tuloy na natin. Punta na tayo sa last. Okay? Ay, hindi pa na to. Christocentric. Christocentric salvation o Christ-centered salvation. Pag sinabi mong Christ-centered, always remember this. Christ-centered is also called, type ko lang para at least meron kayong, is Christocentric. Okay? Yan yan. Christocentric. Okay? Application, hope for the lost. Urgency of response. Kasi once you ask for forgiveness, yung genuine forgiveness, agad, response. Assurance for believers, genuine faith over religious activity, and Christ as the center of salvation. Okay? Sige, meron pa. Isa pa. Ito pa. Tapos natin. Okay, lahat ng mga ito, babasahin nyo para kapag meron kayong tanong, is sabihin nyo lang sa sa next session natin. So, words of responsibility and love. Woman, behold thy son, behold thy mother. Ito yung context na noong lumapit si Mary kay Jesus, sinabi ni Jesus, woman, at tinignan niya si John, the beloved, behold thy son. And then tinignan niya si John, behold thy mother. So, nag-pass ng responsibility si Jesus. Kasi hindi niya na pwedeng maalagaan si Mary kasi pupunta na sa langit eh. So, therefore, he passed the responsibility. Listen well. Ano man ang mangyari sa atin, God will not leave us. He is responsible for us. Yan ang magandang balita na. Kaya dito, sa message na to, one of the pillars is that we need to really place it in our hearts and minds that Jesus is responsible for us. He is responsible for us. Kasi he is our shepherd. Kaya kapag 'di ba yung isang sheep na wala, ano ginawa ng shepherd? 'Di ba hinanap niyang iisa? The same thing. Kapag naligaw, hindi yung nagpaligaw. Inulit ko, hindi prodigal son, iba yung prodigal son sa naligaw na tupa. Ang naligaw na tupa, naligaw. Naligaw talaga, naloko, nalinlang. Hindi na alam gagawin niya kung paano siya makakauwi. Hindi niya na alam. Yun. Iba yung talagang umalis.
Okay? Huwag ninyong i-compare ang prodigal son sa lost sheep, ha? Okay, marami nagkakamali dito. The prodigal son and the lost sheep are the same. Wrong. Iba yan. The prodigal son, umalis yan because he's not lost. He wants to be lost. He wants to live in accordance to the world. Itong lost sheep is naligaw eh. Kilala niya pa rin yung tinig ng amo niya. Makinig maigi. Ito itinuro ko to noon. Hindi ko dapat tinuro to noon eh. Kasi ito rin tinuro sa akin eh. Alam niyo, tinuro sa akin noon, ang ginawa daw ng shepherd. Tingnan niyo ang ginawa niya, na lost yung sheep, kinuha niya, binali niya yung paa. Binali niya yung paa. Tapos aalagaan niya. Okay? Alagaan niya para mas mapalapit yung sheep sa kanya. Hindi ganon si Jesus. Hindi ganon. Hindi ganon. Isipin mo, kung ikaw mismo, okay, naligaw ka na nga lang, naligaw ka, there's no intention na naligaw ka, babalihin ang paa mo. Hello? Prodigal son na nga lang eh. Anong ginawa? Anong ginawa ng prodigal son? Bumalik lang. Anong ginawa ng ama? Binali iba yung paa? Hindi. Di ba? Anong ginawa? Nilagyan ng sandalyas ang paa. Nilagyan ng singsing ang daliri. Ibig sabihin, binibigay yung authority. Ibinibigay ang protection. At isa pa, nilagyan ng balabal para hindi siya kutsain ng mga tao. Sinasabi niya sa lahat ng mga tao, this is my prodigal son. Now he's here already. Okay? So again, do not compare the prodigal son and the lost sheep. Natatawa talaga ako sa mga iba eh. Kinukumpara nila yan eh. Kasi sabi ko, Lord, patawarin mo sila, Lord. Nagkakamali. Anyway, okay. Mga kapatid baka may nagturo kayo ganun. Ako nagsisisi ako dahil nagawa ko yan noon. Okay? Kaya ko sinasabi ito dahil nangyari yan sa akin noon. Okay, anyway, tuloy natin. Enough fun about me. Okay, tandaan natin, itong word of responsibility and love, it must be intentional, practical, and sacrificial. Okay, bakit sacrificial? Kasi ikaw yung natanggap ng responsibility. Okay, sorry, may nagtataas na kamay. Okay, sandali lang, i-out ko lang muna to. Sige, sino yun? Anak Christian, yes, go. Hello, may mga kasama ka dyan. Hello. Hello po. Can you, ikaw na mag-ano, i-type mo yun, Psalms Hindi, 13. pwede ka magsalita, te. Nakaano. Yung Pinas yan? Psalms 13 verse 3 and Daniel 12 verse 2. Okay, Psalms Paano mo 13, to? Verse 3. verse 3. Ayaw mo kumain? Regarding dun sa, po tayo, sa pseudo-Christian, yung soul sleep, paano Paano mo to i-describe explain? yun? The sleep means death. Yeah. Oh yeah. So the Bible said that the death is called sleep. Mm. So ano yung pag-explain mo kanina? Parang pseudo-Christian, ano ba yun? Soul Yung- sleep. Yung soul sleep, S-O-U-L, ibig sabihin yung Sige, kaluluwa ano? mo matutulog. Hindi Naniniwala ang kaluluwa. Ang matutulog, pseudo-Christian. ang matutulog dito yung katawan. Pero yung soul, yung soul, buhay yan. Hindi matutulog yan. Mararamdaman mo yung pain sa impyerno. Tulad ng example ni Jesus Christ. No. At the moment, kagaya ng 1 Thessalonians 4:13 to 14. Okay. Yan yung sa not every one of us will sleep. Yan yung tinatawag sa rapture. Not every one of us will die. Yung ating katawan yan. Our bodies will not die. Okay? Because buhay pa tayo. Yun yung rapture. Kasi dalawa yun eh. Yung una is yung na-sleep, yung namatay. Kaya yung katawan nila is corrupted. They will rise up in incorruption. Tapos yung sa naman, yung sa atin naman, yung from our buhay tayo, we will rise up to tinatawag na glorification. So paano mo i-explain yung halimbawa pag namatay ang tao, ang katawan lang ang namatay pero ang soul buhay, naririnig pa rin tayo.
Yeah. Kasi they are not asleep sa iyong pag-explain, yung soul is not asleep. So bibig sabihin nakaka-communicate sa atin. No. No. So paano sila pag Get it. namatay ang tao, ano ang state nila? For it is For now. appointed for man to die once. Yeah. After that, So anong nangyayari judgment. sa kanila at the moment na habang wala pa yung second Judgment. coming? Judgment. They are judged now. So where they go, heaven or hell? Okay. Ganito yan. Medyo na off topic tayo, pero maganda yan. So hindi Isipin mo, ganito ngayon yan. kasi 'di Ito, ba explain ko sa iyo. nasa yung pag namatay sila, Mm-mm. they're called death, asleep. Yung katawan. Once the person died, ang katawan lang. Yung How katawan about dies. yung soul, buhay? Yes. So kung ang Pero, soul buhay, yeah. they can communicate. No. Kay kabuhay. Buhay nga, pero they cannot communicate with us. So ang soul ay yung soul hindi naman namamatay actually. Hindi namamatay ang soul. Either napupunta sa heaven or sa hell. Sa hell, yes. Yeah. Yun yung ibig Ngayon, sabihin at the nun. moment, kasi before Jesus come back, in what state nandoon sila? Yung soul is sa hell. Kapag ganito yun, explain ko sa inyo. Alam niyo yung si Lazarus at saka si rich man. Si Lazarus at saka si rich man. Okay. Yeah. So diretso sila sa impyerno na. No. Wait. Judge. Ito yun. Kasi may tinatawag na lower hell and upper hell. Ang upper hell yun yung paradise. Doon nakalagay sila Abel hanggang sa panahon ni Jesus, nabuhay pa siya. Kaya lahat ng mga namatay mula kay Jesus from Adam hanggang kay Jesus ando doon sa upper hell. Ang tawag diyan paradise. Kaya nga bumaba ang ating Panginoon sa Acts chapter 1, kinuha niya yung keys of hell. Para makuha niya ang mga ito, pumunta na ng langit. Kasi wala pang umakyat ng langit ni isa. Basahin niyo sa John chapter 3, walang umakyat ng langit kundi yung anak na bumaba. Therefore, walang tao sa langit. Nung dito si Jesus sa lupa, walang tao sa langit. Ang tao ay doon sa upper hell or paradise. Doon sa lower hell, doon napunta yung kaluluwa ng rich man. At yung rich man, nakikita niya si Abraham. Doon ipapaunawa mismo na may gospel pa rin doon eh. Kaya ngayon yung next na nakalimutan ituro kanina, may gospel doon na sinasabi, this is Abraham. This is Father Abraham. Even though you are a Muslim or even you are not in a Christian, once nasa impyerno ka Patay na. na yun ha, mga taong patay yun ha, may gospel pa. May gospel pero wala nang maliligtas. Ibig sabihin yun na sa impyerno, doon na impyerno. Magsisisi na sila. Sana. Kaya nga, anong tawag doon? Weeping and gnashing of teeth. Panghihinayang. Hindi na sila pwedeng makabalik. Hindi na sila pwedeng makapunta sa paradise. Nung time na yun na paradise. So ngayon, nung umakyat ang Panginoon sa langit, wala nang laman ang paradise. Lahat ng mamamatay ngayon, diretso ng langit. Kapag ikaw ay makadiyos. Pero kapag ikaw ay makamundo, impyerno ka. So ganun yun. Yung kaluluwa, hindi pwedeng mamatay. Hindi pwedeng mamatay. The soul can never be destroyed. Kumbaga, depende sa pupuntahan mo. Okay. Kung langit o... Okay. We are tripartite. Okay? Okay, basahin nyo sa Genesis chapter 2 verse 7. Ito is sa mga favorite discussion ko eh. Genesis chapter 2 verse 7. Okay, God formed us with His hands. Lupa. Okay? Pero, nabuhay when yung sa aking pag-intindi God will take us to a new heaven. Ano po yun? Saan po yun? Diba? Millennial reign na yun. Millennial reign na yun. Iba po yun. That will be about the white throne judgment yun. Nasa eschatology na po yan. We're not discussing about eschatology. Iba yung eschatology. Iba yung end dimension times. kasi yan. Iba po yun. Pero, what we are discussing is right now. Ang eschatology is not now. The eschatology is rapture. After the rapture, yun na.
Doon na madidiscuss ang eschatology. Pero sa ngayon, ang pinag-usapan natin is the timeline that is right now, ang dispensation ngayon. Iba po yun. Sa ngayon, bali, kung mamamatay ka, you either kung halimbawa masama kang tao or you are not with Christ, so punta ka kaagad sa impyerno. Yes. Kaya nga pinatatanggap, Yes. di ba, salvation, receiving salvation, personal Okay. salvation. Isang pinakamagandang example is Judas. Si Judas ba naging good o bad? Sabihin natin, is his character good or bad? His character is good. Bakit? Kasi isa sa disciple Isa sa mga sinend Nagpapalaya siya ng demonyo, nakakapag-heal siya ng sick. Nagagawa niya kung ano yung pinapagawa ni Jesus. Pero ano nangyari sa kanya? Nabulag siya. Nagkasala siya. At nung nagkasala siya, hindi siya humingi ng tawad. He repented to himself but he did not repent to God. Mas malala ang kasalanan na gawa ni Pedro. He denied Jesus Christ 3 times. Ano ba sinabi ng Panginoong Jesus? He that denies me before men, I will deny him before my Father in heaven. Mas malala ang kasalanan ni Pedro, pero nagsisi siya. So ngayon, itong si Judas, napuntang impyerno. Ang tawag sa kanya is son of perdition. Kaya nga we have to remember that the son of perdition itself, ibig sabihin, talagang siya, magsasuffer. Kaya yung kaluluwa, hindi pwedeng mamatay ang kaluluwa. Ang mamamatay lang talaga, yung mag-i-sleep lang Katawan talaga. lang. Katawan. But Kaya nga I tawag mean, doon is soul sleep. yun nga. So ang nakalagay sa 1 Thessalonians 4:13 to 14 that brothers and sisters, or brothers, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death. God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. So, Yung mga kumbaga, namatayan. Yung mga namatay, kumbaga, He will take it to the new heaven and the new earth No. He created, diba? Hindi pa. Ganito mo yun. Okay, explain ko sa inyo. Tayong mga Kristiyano, we are pre-trib. Ibig sabihin na pre-trib, we believe that rapture will happen before the tribulation. And we are pre-millennialist. Pag sinabing pre-millennialist, the rapture will happen and the second coming of Christ will happen before the millennial reign or 1,000 years of reign of Jesus Christ. Now, yung 1 Thessalonians chapter 4 and even in 1 Corinthians chapter 15 verse 53 to 57 I think. Anyway, ito ay patungkol sa rapture. Kaya nga caught up Yung caught up, ang ibig sabihin ng caught up is rapture doon sa Latin. Kaya doon nakuha yung word na rapture. Hindi pa yan yung second coming. Bababa si Jesus, andun na siya sa langit. Ang tawag diyan, the first heaven. At lahat ng mga namatay kay Jesus, ibig sabihin is yung patay na nananampalataya kay Jesus, bababa sila. Lahat ng soul bababa sila. Kukunin nila ang kanilang natutulog na katawan. Nakuha na rin? Kaya yung katawan na Alam mo, hindi ko nakita sa Bible na bababa sila, babalik sa katawan, natutulog sa katawan. Parang hindi ko nakita sa Bible. Hindi po. Yung lang, yung the dead in Christ will Rise meet first. Christ in the air. Pero hindi sila bababa. Si Jesus ang bababa. Yeah, And then hindi po, met them in the air. Yun ang nakita ko sa Bible. Ito po yun. Yun lang Okay. ang ko kasi hindi ko nakita na bababa yung mga dead. Si Okay, Jesus so ang may bababa, tanong pa ako dead sa in inyo, ma'am. May Christ. tanong pa ako sa iyo, sis. Nasaan ngayon, may mga kaibigan tayong namatay sa Panginoon. Nasaan sila ngayon? Asleep. Ang pagkaalam ko din, asleep. So, wala sila sa langit. Asleep with Christ. No? But then, they will be taken if they are asleep with Christ, the new tutulog si Kristo. heaven. Okay? Ito pa yung tanong ko sa inyo. Nasaan na po sila ngayon? Ano ba sila? If they are asleep, natutulog sila. Wala silang nalalaman. Yeah. Hindi natin ma-communicate. Di Na, ba? hindi We natin cannot makukomment communicate talaga. Pero sa ang tanong ko po is,
are they really asleep? Tulog ba sila o gising? Yung soul. Ang nakalagay sa Bible, asleep. Asleep in Christ. Ito po yung mahirap kasi Asleep kapag with you're Him. going to rely Asleep lang in po Him. dyan, So, asleep in Christ. you need to read po talaga yung yung sa theological side niya. Pag sinabi mo kasing sleep, is yung po tinatawag na death. Yan po Physical yung death. namatay. He is physical death po yan, sleep. Kaya nga sinabi dito sa 1 Thessalonians, okay, I'm going to read it for you. Para at least maunawaan po natin. I'm going to read on my King James Bible. Okay. So, isa to sa mga favorite subject ko kasi. Kasi ito po yung at least lagi kong tinuturo about rapture. In 1 Thessalonians chapter 4, okay, Actually, if we 13 to believe 18 that yan. Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Sleep in Jesus, died in Jesus, died because they believe in Jesus. Nakuha po natin? Sleep kasi dito means death. Death po yan, ibig sabihin. They died because of the faith in Jesus Christ. Will God bring with, take note of the word, with him. Ibig sabihin, kasama nila si Jesus eh. So Opo. nasaan po ngayon yung mga kaluluwa nila? By the word is With with. Him. Oh, nasaan po With si Him. Jesus? Sige, Nasaan po? Him. Nakuha ko na. Nasaan po si Jesus? With Him. Nasaan po si Yeah, with Jesus? Him nga. Dito sabi ko sa'yo, with Him. Kaya nga Opo. nasaan po si Jesus? But, Nasaan po si Jesus? with them. Kaya nga nasaan po si Jesus? 7. Heaven. Kasi nga, Okay. may Doon old po nasaan po heaven. yung mga Yung kaluluwa? heaven na kung saan si Adam and Eve nagkasala is still existing. But, God will take us to the new heaven, the new earth after the millennium. Iba po yun. Ang pinag-uusapan po dito At sa the rapture, moment, they are with God in the old heaven and the old earth, the old heaven na ginawa nila because He is preparing a new heaven and new earth later. Kaya That ngayon, will take us, all the Christians, with Him in the new heaven. kaya nga tayo yung But for the moment, He is with Jesus in heaven. Yes, But that it's is the old temporary. heaven, Yeah. not the heaven that He is preparing for us. therefore, Ayun, ganito sinagot niyo na rin po yung tanong ninyo. Hindi Tama, sila yun natutulog. nga, yung explanation mo. Kung But Because, they cannot they cannot they cannot how to say hear us. di ka They nga. cannot talk to us No. Di ka na. Oo because naman po. they are dead. They are dead. Opo. They have no recollection of whatever. Mm. But they are with Christ. Mali po yan kasi pag-aralan po natin about sa nakita ni Pedro doon sa transfiguration of Jesus Christ. Nakita ni Pedro the vision about Moses and Elijah talking with Jesus Christ. They can talk to God, they can talk to the fellow Christians, but not for us now that are alive. Hindi po, ma'am, You know what I mean? Ma'am, sadili lang po. We're not talking about them talking with us. We're talking about them either they are asleep or not. What I'm trying to say to you is that they are not The asleep. dead in Christ, they are asleep. Therefore, The dead in Christ Okay. na tulog sila with God. So, ito po kung tulog sila, paano nakausap ni Jesus si Elijah at saka si Moses? Kung tulog sila. Oh, God can do everything. You know, if Kaya, nothing di is po, kasi impossible po, with ganito God. po yun eh. Ganito po yan, ma'am. They are not asleep talaga. They are with Jesus. Ngayon, sabi niyo rin po, they are in heaven. If they are in heaven, because I believe my mother-in-law and father-in-law, they are in heaven with Christ. I believe also that lahat ng mga kapatiran naming namatay, they are in heaven. But we cannot speak to them. We cannot speak to them. We cannot communicate with them. But they are not asleep. They are enjoying their life in Christ.
Ngayon, sila ngayon ay bababa kasama si Jesus. Kukunin yung katawan nila. Kaya nga dito, pag babasahin po natin ito dito ano yun lang po, patapusin nyo lang po muna ako. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So hindi yung katawan ang aakyat. Bababa yung kaluluwa para yung katawan nila kukunin nila. Pero yung katawan na yun is corruption to incorruption. Magiging incorruptible na. Kaya yung tinatawag na resurrection. So kasi si Jesus is the first of the resurrection. Kasi paano nyo po ma-explain yung resurrection? Yun po yun. Kaya yung kaluluwa po, kasi kung talaga ang kaluluwa ay natutulog, bakit pa ikikwento ni Jesus si Lazarus? At saka si Abraham, at saka si rich man? Pag-aralan niyo po yun. Hindi po yun Wala parable. namang natutulog na kaluluwa. Hindi po yung parable. Kung pagbabasahin nyo, it's a true account. Hindi po yung parable. Kasi kapag parable yun, sasabihin ni Jesus, it's a parable. God will speak to us plainly. Kasi wag po nating pahirapan ang gospel. Madali lang po yung gospel. Simple lang po. Pag namatay ang tao, nakasulat sa Bible, hindi ko po mahanap ngayon. Ang dami kasing laman ng bersiklong utak ko ngayon. Sabi doon, kapag namatay tayo, yung espiritu ng Diyos na ibinigay sa atin, babalik sa Kanya. Opo, Yung lupang katawan natin, babalik sa alabok. sa lupa. So yung kaluluwa, saan mapupunta? Ang kaluluwa mapupunta Ayun. either doon sa Old Testament, either paradise o doon sa Or lower hell. Pero lower hell. ngayon, either langit or sa impyerno. So yung impyerno kasi, okay, I'm Saan going to nakalagay ang lower hell sa Bible? wala po talaga nakalagay na lower hell. But nasasabi lang po naming lower hell yan kasi sa aming mga theologians, how can you describe paradise? You can never describe paradise. You can never describe it. Sabihin mo Kasi it's ngayon ko hell. lang, kaya nga ngayon ko lang narinig yung lower hell. Okay, kasi po Kumbaga, ang ano po, parang the reason why ang hell is hell naging lang. bagong terminology. Yeah, kasi po ano po 'yan ng mga theologians. Ano po kasi ako, doctor ng theology, kaya po ganito ako. Oo nga, naging bagong terminology. So ano po, wag na po natin pag-aralan yung pong lower hell. Ang sabihin na lang natin hell and then paradise. Yun na lang. Kaya ko po sinabi yon para lang maintindihan natin na doon sa ilalim ng lupa, ano doon yung paradise at ano doon naman yung hell. Magkatabi lang yan eh. Magkatabi lang siya. Kasi nakikita ni rich man si Abraham. Pero hindi nga makakross si Abraham doon. Grabe yung pag-ibig ni Abraham, maski na gusto niyang tulungan, hindi niya patulungan kasi there's a great gulf. Kaya nga Pero dito totoo natin na dito. ma-explain, Upper hell and lower hell. kaya dito natin ma-explain na bumaba si Jesus sa impyerno. Sabi ng iba, ay pumunta siya sa impyerno doon sa mga nagdudusang mga tao. At sinabi nila, nag-preach pa daw siya doon. The answer is no. Hindi siya bumaba para mag-preach doon sa impyerno. Bumaba siya para kunin yung mga ano doon sa paradise. Nakasama doon si Dimas. Na umakyat ng langit. Kaya yung paradise ngayon, empty. Wala nang laman doon. Kaya lahat ng mga mamamatay, hindi na mapupunta sa paradise. Mapupunta na sa heaven. Not the kingdom of heaven, but heaven. Iba yung kingdom of heaven sa heaven. Kasi the kingdom of heaven can be experienced right now. The kingdom of heaven is about the colony. Mahaba kapag ituturo ko to, sobrang haba to eh. Basta ito po masasabi ko lang sa inyo, ang soul sleep, hindi po yan po pwede sa Kristiyano. Kasi pag sasabihin po natin may To the soul sleep, Christian. para bang sinasabi po natin na napakadaling magkasala. Magkasala na tayo ngayon kasi matutulog lang naman kaluluwa natin eh. No, hindi po. Ito yung mangyayari. Pag tayo po ay nagkasala at patuloy nagkakasala, impyerno tayo, magdudusa tayo doon. And then pagdating ng panahon, magkakaroon ng judgment. Haharap tayo sa Panginoon. Great White Throne ang tawag yan. At doon, itatapon na tayo sa lake of fire. Ang impyerno hindi po lake of fire. Ang impyerno itatapon na sa lake of fire. Kasama na rin po doon yung mga angels.
Si Satan ilalagay doon sa bottomless pit. So yun po yung sa eschatology. At hindi ko po tinuturo ang eschatology sa dito. Ayaw ko po magturo dito. Gusto ko magturo sa personal. Kasi hindi po yan dapat Mm. tinuturo. Kasi kung ituturo natin yan at hindi natin ituturo yung rapture, walang saysay. Kasi bakit ko ituturo to? Hindi naman tayo pupunta dyan eh. Okay? Hindi ko tuturo about lake of fire. Ay tuturo ko impyerno. Kasi yan yung nangyayari ngayon. Maraming mga taong pumupuntang impyerno ngayon. Lake of fire, wala pa yan. Pagdating po after the millennial reign, yan po yung eschatology. Kaya dapat ang gawin po natin ngayon pa lamang, huwag tayong gumawa ng pagkakasala. Magkaroon tayo ng pagbabago. Kaya yun po yung lagi kong tinuturo na hindi po nagbabasa ng salita ng Diyos lang. Isinasapamuhay po natin ang salita ng Diyos. Yun po yung Amen. napakahalaga. At wag po nating ituturo na napakadali makuha ang salvation. Parang libre ang salvation. Hindi po libre ang salvation. Ang salvation That's po is paid with the highest price. It was paid by the life, by the Blood of body of Jesus. Christ. Kaya nga hindi po salvation is free. Yes, it's free, but it is napakamahal ng kabayaran. Kaya ito yung sino ako para parang kaya nga if I'm going to compare what I'm doing right now defending the word of God, wala pa yan sa kalingkingan sa ginawa ni Kristo Jesus sa buhay ko. Kaya nga we need to really transform our lives. Ang gawin po natin, the reason why ayaw ko magturo ng eschatology, mababasa po natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 18. Sabi niya dito, wherefore comfort one another with these words. With these words. So, kailangan kino-comfort natin ang mga tao. Hindi natin sila tinatakot. Eschatology nakakatakot. Malalim na kasi na Malalim yun eh. na. At saka, kasi magbibigay ako ng isang example. Noong last week, kinausap ako ng DILG officer. Sabi sa akin, Pastor, magtulog ka ng end times, eschatology. Sabi ko sa kanya, bakit ma'am? May iwan kayo? Sabi ko may iiwan. Ako ma'am, hindi ako mararapture ako ma'am. Then sinabi ko sa kanya, gusto ko ituro sa inyo rapture. So nung tinuro ko yung rapture, the reason why, kasi nga itong verse 18, the words of God must give comfort. Kaya dito po sa sinasabi ko po kay anak Christian at kila Sister MJ, na kapag magtuturo po tayo sa labas, sa mga unbelievers, wag po tayong kumuha from the book of Acts up to the book of Revelation. Dapat po kukuha lang tayo doon sa Synoptic John, Gospels in the book of Matthew. John. Pag sinabi mo kasi Synoptic Gospel, the book of Matthew, the book of Mark, and the book of Luke, and the book of John. So all of these books, dito po kayo kumuha ng mga lessons kapag kayo po ay magtuturo sa evangelism. Kasi kung magtuturo kayo about soul sleep, ganyan, marami ka masasagasaan. Masasagasaan mo yung iglesia, masasagasaan mo yung Muslim. hindi lang anak, yung Mormons. Mormons. Kasi ang pseudo-Christians kasi, ang ibig sabihin ng pseudo-Christian, akala mo Kristiyano pero hindi. Okay? Yung kinokontra nila na si Jesus ay Diyos. So yun yung they say that they are Christians, pero they say that Christ is not God. Christ is just man. Saksi, ganun din. Kaya napakahalaga talaga na wag nating ituturo yon. Kasi pag ituturo natin yon, masasagasaan natin yung doktrina nila. At ako, ayaw kong magsagasa ng doktrina. Marami pa akong kaibigan na mga iba-ibang denomination. May kaibigan po akong pare, umaattend po sa church, nagpe-praise and worship po doon. At marami pa akong mga kaibigan, mga iba-ibang relihiyon. Naghahanap nga ako ng Muslim eh. wala kasing Muslim dito sa amin. But anyway, masasabi Dito po, ko lang, marami. marami talaga diyan. Marami talaga diyan. Kaya nga wag kayong magtuturo ng anything from the book of Acts, which is the history of the church. And ang kino-quote ko lang sa Acts most often is when they repent and turn to Jesus, their sins are washed away.
That's Yeah. very important. Yeah. That all of us being sinners, kahit na pananganak pa, they are sinners. They've been, from Adam and Eve, they've been sinners. Yeah, yeah. But then, if they accept that they've sinned and turn to God, their sins are washed away. Maganda po, Repentance. Yeah, sis. repentance. Maganda po, sis. Ano yun? Yan yung ending mo sa evangelism. Yan yung ending mo. Kasi ano siya kumbaga talagang nililid mo na siya for the sinner's prayer Yun yung maganda. The best yun, the Book of Acts. Pag yun. Oo, Pero kailangan kapag malaman nila na if they just repent and turn to Jesus, kahit na kayong si Demas, last minute, turn to Yeah. Jesus, he was saved. maganda Yan po po yun. lagi ang John You 3:16. know, Yeah, John at kung 3:16. mga Muslim naman na they don't believe in Jesus, uh, uh, he is the only one that died but resurrected. Amen. Yeah po. So there is God. Yeah. Kaya Yun po. ang problema lang po kasi diyan pag sa Muslim po, kinukontra nila 'yan kaya ang pinakamaganda na is sabi ko nga diyan is relational evangelism. Magkaroon ka muna ng relationship sa kanila. Ang tawag ng iba diyan is friendship evangelism. Friendship Okay, evangelism. make friends Parang with them ginagawa ni and afterwards maano 'yan. Marami na pa ako nakita na nagtanim talaga ng friendship. Yung iba naman po talagang ganyan po yung ginagawa, nagbibigay ng tracts, pero ang pinakamagandang ginagawa nila, laging iniimbitahan, mag-coffee tayo. Kape tayo, yung ginawang kaibigan, and then Parang sa street, madalang kasi pagka mahirap kailangan talagang relational. talaga. Opo, pag Mahirap. sa street. So, ang ko lang dyan is talagang prayer talaga. Prayer. Walang imposible sa Fasting and panalangin. Actually, just we can just share and God will do the rest. Amen. Yeah, Yeah. share whatever is in the gospel. Christ died, resurrected to help us, to But we have save to us, we and have to then pa rin po sis, we have to kasi may tayong tinatawag na discernment. Kasi we need also to discern whether it really time for the gospel to be presented. Yes. Kasi basahin niyo sa Book of Acts, ano bang ginagawa ni Pablo? Hindi kaagad-agad na kinakausap niya yung mga unbelievers patungkol sa sa Book of Acts chapter 16, makikita natin doon na inilalapit ni Pablo ang pananampalataya kay Jesus sa pamamagitan kung paano niya kino-compare yung religion nila. Tulad yan, sabi niya, nakita ko doon to the unknown God. I believe that you are godly persons, that you are seeking God. Today, I'm going to present you that God. So mga ganon, magkaroon tayo ng strategy. So Parang hindi sa lahat akin po tayo. Yung yun nga, yung Nepali na kaibigan ko, hindi ko pa yan maano. Pero through friendship, and then tignan mo nga yung nangyari, sabi ko nga, that friendship, meron siyang naging bisita niya yung pinsan niya. And then, alam mo yung talagang pinag-pray ko, and I fast for that talaga, kasi ilang buwan lang sila dito. Imagine that, the Holy Spirit really moved na disciple ko. Amen. Kasi that's Amen. how, kapag ka Amen. mga ganyang unbeliever na meron silang talagang Amen. sarili, Amen. Amen. talagang ngayon yung kaibigan ko na yun, hindi pa siya tumatanggap, pero may hinog din yan ng Panginoon kasi andun may seed yun, pero Yeah, seed talaga, denial seed pa talaga. lang. Opo, Yeah. denial pa lang. Our role is just to share the gospel. It's Yeah. up to them kung they will receive or not. Mm-mm. But just share, just tell them the truth that Jesus loves them, can save them. That's Yes, it. but then And hindi mo then talaga it's the Holy Spirit. Hindi naman kita Diyos para mag-change sa kanila. It's the Holy Spirit that will work on them. But at least, pinagpagamit tayo to share to them. Kasi Kaya if nga, no you one create shares, friendship. no one hears. Magbigay lang pa ako sa inyo ng example, no, sa Bible about gospel. If now we're talking about the Book of Acts. Sa Book of Acts is pumupunta sila Pedro sa templo. Dumaan sila sa gate na beautiful. At doon sa gate na beautiful, maraming nanlilimos. Pero isa lang ang inabot nila. Hindi lahat. Why? Discernment. So we need to pray for discernment. Dapat ba natin siyang sharean o hindi?
even though we're on fire, pero ayaw pala ni Lord. Baka instead Mhm. na madala mo, mas lalong lumayo. Again, Yes, true. hindi lahat. Kailangan talaga yung Hindi lahat. You Hindi need to have the lahat, discernment. oo. Yeah. Kaya nga, Of course, yeah. we need prayer talaga. Kaya ando doon pa ako sa on fire tayo. Tama po yung sinabi niyo sis na si-share lang natin yung word. Yun yung trabaho talaga natin. But Oo, pero yeah. of course, bago mo i-share yung word, ano mo muna, kumbaga, i-assess mo yung tao kung gusto niya makinig. Yeah. Kung gusto, kung willing siya, kung heart niya ay open. Yeah. Kaya yun Yan. sabi niya, O discerning. kung disagree na siya, just leave him and pray for him. Depends naman kung kaibigan mo Mm. nga yun kaya nga you have to create relational kasi nga Alam niyo you po ba, want Kaibigan mo, yeah, of magbigay course, pa ako you ng have to example, have a no? relationship. Yung pwedeng i-end ko yung recording kasi baka mamaya mapanood niya to eh. Ayaw